Ako si Marco, isang freelance videographer at paranormal enthusiast. Mahilig akong tumira mag-isa, lalo na sa mga lugar na merong kwento. Kaya nang mabalitaan kong may bakanting studio apartment sa Barrio San Gabriel, agad-agad akong kumuha ng unit. Tahimik yung paligid, muro lang yung upa, at higit sa lahat, meron sabi-sabi na may nagpaparamdam sa unit na yon tuwing hating gabi. Ayon kay Aling Pilar, ang landlady na higit 50 taong nang naninirahan dun sa compound. Kaya mura yan, iho. Kasi walang tenant na tumatagal. Sabi nila, may lalaking anino daw na laging nakatayo sa bintana. Pagsapit ng alas 12. Sinabi ko sa sarili ko na baka ito na yung hinahanap kong pagkakataon. O baka isa lang talagang alamat ng mga matatanda. Alam niyo naman ng mga tao, mahilig mag-invento ng kwento, lalo na kapag may hindi mapaliwanag. 2 linggo na kaming naninirahan ng pusa ko na si Luna sa apartment na yun. Wala pa akong nararamdamang kakaiba. Wala ni isang kaluskos o hilakbot sa katawan. Gabi ang trabaho ko noon, kaya araw ako natutulog. Pero nagbagong lahat nang lumipat ako sa day shift. Gabi yun ng Huwebes, tinawagan kong matalik kong kaibigan na si Jeffrey. Kapwa kong mahilig sa kababalaghan. Pare, tara dito. Isa rin natin maghintay ng multo. Biro ko sa kanya. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Bitbit ang kanyang camera, EMF reader, at lakas ng loob. Dumating siya bago mag-alas 9. Bago maghating gabi, nag-setup na kami ng camera na nakatutok sa bintana. Iniwan namin nakabukas ang kurtina. Hindi ko na rin sinara ang bintana dahil malamig ang hangin at gusto namin makita ng malinaw ang sinasabi nilang anino. Pagpatak ng alas 12, tahimik lang ang buong unit. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ugong ng electric fan at ang mga huni ng mga kuliglig mula sa labas. Nakailang sulip na kami sa bintana pero wala pa rin. Hanggang sa alas 12:30, biglang lumipad yung kortina kahit wala namang hangin. Nagkatinginan kami ni Jeffrey sa isa't isa. May drop lang yan. Sabi nito, pilit tinatawanan ng kaba. Pero ilang minuto lang lumipas, may lumitaw. Isang anino, itim na itim, nakasuot ng mahabang coat at soberong mataas na tinatawag na top hat. Hindi gumagalaw, nakatuyo lang sa likod ng kortina at parang naghihintay. Jeffrey, kita mo ba yan? Nanginginig na tanong ko habang unti-unting nalalamig ang buo kong katawan. Napalunok siya. Pre, hindi basta shadow lang yan. Walang poster o dekorasyon sa labas ng bintana mo. Imposible may ganyang silhouette. Kinuha ko kagad ang cellphone ko at simulang kong mag-record. Pero bago pa masumi, biglang tumalon si Luna sa ibabaw ng cabinet. Sa pagtalong niya, biglang nagbago yung hugis ng anino. Ang anyong tao ay unti-unting naging aninong pusa. Pero mas malaki, mas matangkad kaysa tao. Napatras kami pareho ni Jeffrey. Hindi yan si Luna! Sigaw ni Jeffrey habang nilalapitan kong cabinet. Pagtingin ko, si Luna ay naglalaway. Nakatingin sa amin na parang hindi niya kami kilala. Nagiba rin yung kulay ng kanyang mga mata. Mula sa dilaw, naging mapulang dugo. Tila may sumanib sa aking pusa. Nagsimulang magingay yung EMF reader. Tumataas ang level kada segundo. Hindi to tama, sabi ko sa aking sarili habang pinabasbasan ng paligid ng tubig na meron na sin. Ngunit imbis na matakot, tumawa si Luna. Isang tunog na hindi kayang dikain na kahit anong hayop. Pagkatapos ay tumigil ang lahat. Nawala yung anino sa bintana. Si Luna parang nawala sa sarili at biglang nahimatay.
Dali-dali namin sinara yung bintana, itinakip ang makapal na kortina, at sinindihan ang kandila sa altar. Kinabukasan, dumiretso kami kay Aling Pilar. Nung ikwento namin ang mga pangyayari, nanahimik muna siya. Tila may gusto siyang sabihin, ngunit pinipigilan siya ng takot. Hindi ko na dapat ito sasabihin. Bulong niya. Pero bago ka pa, may nakatira diyang lalaki. Isang pintor. Pigilan siyang gumuhit ang mga nilalang sa dilim. Nang mamamatay siya, naiiwan ang isa niyang huling obra. Isang itim na aninong walang mukha, nakasuot ng mataas sa sombrero. Mula noon, tuwing hating gabi, may nakikita ng aninong nandiyan sa bintana. At ang mga alagang hayop, tila nagbabago. Nagtaka naman ako. Nasaan na po yung painting? Sinunog ko na, Sagot niya sa akin. pero mukhang huli na. Dahil baka hindi lang sa canvas ang nirahan yung nilalang. Baka nakadikit na ito sa mismong espasyo ng kwarto. Umalis ako kinabukasan. Si Luna ay hindi na muli pang naging katulad ng dati. Hindi na siya naging malambing. Palagi na siyang nakatitig sa bintana tuwing gabi. Sinama ko siya sa ibang apartment. Pero ilang gabi lang ang lumipas, nagsimulang makita ng mga kapitbahay ang anino sa bintana. Kahit wala naman akong kortina. Hindi ko alam kung paano matatapos ito. Pero kung sakaling makakita ka ng itim na anino sa bintana niyong nakabukas tuwing alas 12, tumingin ka sa loob, hindi sa labas. Dahil baka matagal na siyang nasa loob, kasama mo. Ako si Maika. Ito ang unang pagkakataon ko na magbahagi ng kwento kahit matagal na akong nananahimik. Siguraduhin lamang ninyo na kayo'y umihina bago pakinggan ang kwentong ito. Kung ayaw nyo mapaihi kayo sa inyong mga salawal. Ang kwento ko'y hango sa totoong nangyari sa akin, pati sa pinsan ko na itago natin sa pangalang Mariel. Nangyari ito noong 2013 sa isang liblib na baryo sa Bundok Silangan, sa probinsya ng Taguan. Simple lang ang buhay namin doon. Palayan at pagkasaka lang ang kabuhayan namin. Isang araw na pagkatapos ng high school, sabay kaming graduate ni Mariel. May mga kaklase kami na nagdaos ng salo-salo pagkatapos ng seremonya. Ngunit kami, dahil kapos naman sa pera, nagpasya lang na sumama at kumain ng libre sa bahay ng aming kaklase na medyo may kaya. Itago natin siya sa pangalang Melba. Kahit isang oras ang layo ng bahay nila mula sa amin, naglakad kami ng walang pag-aalinlangan. Pagkain lang ang nasa isipan namin. Nung dumating kami sa bahay nila Melba, talaga namang marangya para sa aming baryo. Nag-enjoy kami sa masasarap nilang pagkain. Patapos ng kainan, nagkwentuhan kami ng medyo malakas. Siyempre may tawanan at konting iyakan. Hindi namin namalayan na lumalim na pala masyado ang gabi. Biglang napatingin ako sa aking relo. Alas 5 na pala ng hapon. Ariel, baka maabutan na tayo ng dilim. Dapat na yata tayo umuwi. Sabi ko, habang nanginginig pa rin ang katawang ko dahil sa narinig kong mga kwento ng mga tao tungkol sa isang multo na naglalakad sa paitan, isang madilim at nakakapangilabot na daanan papunta sa aming bahay. Naglakad na nga kami pauwi. Saka naman nagsimula na bumuwas ang napakalakas na ulan. Malakas talaga at walang awa. Napilitan kami magtago sa isang abandonadong kubo sa gilid ng daan. Ang dilim ay talagang nakakatakot. Halos walang duwana, maliban sa apoy ng lighter na aming dala. Habang nagpapatawa kami upang mapawi ang aming kaba, may malamig na hangin na dumampi sa aming balat. Hindi ito yung tipikal na simoy ng hangin, kundi yung tipong bumubuo ng kilabot sa iyong katawan. Nilabanan ko ang aking takot. Pero nang tumingin ako ulit sa likod ni Mariel, nakita ko ito. Isang puting anino na mistulang lumulutang. Parang babae na may mahabang buhok na tila naghihintay ng kanyang biktima. Ah! Takbo! Takbo! Sigaw ko habang hinihila ko si Mariel.
Nagmadali kami tumakbo sa madulas at napakamaputik na daan. Pinipilit namin iwasan, tinatawag nilang babaeng puti na sumusunod sa amin. Habang tumatakbo, natapilok si Mariel at nahawakan niya ang aking shorts. Dahil sa biglang pagkadulas, napabuka ito. Napahiya kami pareho, lalo na't kitang-kita ang aking panty na may nakasugat pa na linggo, kahit Huwebes na noon. Hayop ka! Bakit mo kayo nabaran? Sigaw ko habang mabilis na tinaas ang aking shorts. Pero hindi kami pinabayaan ng gusto. Narinig ko si Mariel na umiiyak sa aking likuran habang nilalakad ko siya. Habang nilalakad nga namin ng palayan, mabuti na lang at tumigil na ang ulan. Pero hindi kami nakaligtas sa isang mas nakakatakot na pangyayari. May isang malakas na sigaw na umalingaw sa kadiliman. Ang puting anino'y napalitan ng isang itim na ulap na pumuno sa paligid namin. Parang mga itim na babae kami. Mga nilalang na binalutan ng putik. Dumikit ang putik sa aming mga damit at mukha at para kaming mga multo na mula sa bangin. Dumilim yung gabi ng tuluyan at naging mas malamig kaysa dati ang paligid namin ni Mariel. Habang naglalakad kami pa uwi, parang may isang anino na sumusunod sa amin. Hindi lang isang anyo, kundi maraming mga mata na parang nagmamasid sa dilim, na parang pinapanood kami mula sa mga puno at sa mga anino ng palayan. Nakarin kami ng mga kaluskos, parang mga dahon na ginagapang ng mga hindi nakikitang kamay. Minsan naman, may parang mga bulong na dumadaan sa hangin. Maniwala ka man o hindi, parang may mga wahiyaw din ng babae na puno ng lungkot at galit. Nang biglang may isang matandang babae na lumabas mula sa kadiliman. Nakasuot siya ng puting saya na parang galing pa sa lumang panahon. Balot din siya sa putik at lupa. Nakatingin siya ng walang ngiti, mga batang walang buhay. Malamig na hangin ang bumabalot sa paligid niya. Wala siyang bibig na gumagalaw, pero namdam namin ang paghihigpit ng kanyang mga titig na para bang gustong sumipsip ng aming mga kaluluwa. Hindi kami nakagalaw ni umiyak. Parang nakitang bawat hakbang namin dahil sa bigat ng takot. Hindi namin alam kung paano ito, pero kahit gaano kami katakot, hindi namin napigilang tumakbo. Nilabanan lamig na parang nayayakap ang aming mga buto. Lumang kami sa isang bakod na gawa sa kahoy at napansin namin na may mga palaputing itim na punit-punit na tela na nakatali sa mga poste. Mga simbolo ng mga sumpa. Nung umawa ko sa isa sa mga poste, parang may umilam na pulang mata sa loob nito. Sa kabilang may malakas na tinig na sumigaw. Lumayas kayo! Huwag niyo sirain ang aking teritoryo! Hindi kami tumigil sa pagtakbo hanggang sa marating namin ang ilog sa tabi ng baryo. Dito ay may isang lumang bangka na may bitak-bitak na kahoy at tinik na parang matutulis na kuko. Napagdesisyon naming sumakay dito para takasan ang anino na sumusunod sa amin. Ngunit habang sumasakay kami, napansin kong may mga kamay na sumulpot mula sa ilalim ng tubig. Malamig at punong-puno ng putik ang mga ito. Hinahawi ang tubig papunta sa bangka. Parang gusto kaming hilahin pababa. Hawig ang hangin ng ilog sa isang mabigat na hininga na parang nagmumula sa mga nilalang na naglalayag sa ilalim. Napuno ng takot si Mariel. Hindi niya mapigilan ang kanyang pag-iyak habang hawak niya ang aking kamay ng mahigpit. Nang makarating kami sa kabilang pangpang, bigla kaming nalabuan ng matinding lamig at ang bangkay biglang bumagal. Kahit na patuloy namin sinususo ang pagsagwan. Para bang ang ilog mismo ay kumikilos upang pigilan kami. Pagdating namin sa aming mga bahay, basang-basa kami at ang putik ay halos matuyo na sa lamig. Ngunit hindi pa tapos ang aming gabi. Nang pumasok na kami sa bahay, may kakaibang amoy ng bulok at sunog. Ang mga lampara ay naglalaro sa anino na para bang may mga anyo na naglalakad sa paligid ng aming silid. Napansin ko ang isang malaking itim na anino sa sulok ng sala at nang kumilos ito, sumilay ang dalawang pulang mata sa kadiliman. Bigla akong niyuko ng matulis na kamay na malamig at basang-basa.
Napaluhod ako sa sahig habang narinig ko mga bulong. Ika'y dapat nakaligtas. Sa puntong yun, pumasok si tatay na may hawak na bolo at nagmumur siya sa galit. Ngunit nang makita niya ang anino, parang tumigil ang mga ito at unti-unting nawala sa dilim. Sinabihan kami ni tatay na hindi na dapat namin balikan ang paitan sa gabi, lalo na kung buo ang buwan. Dahil ang itim na babae naglalakbay upang kunin ang mga kaluluwa ng mga naglalakad sa kanyang teritoryo. Hanggang ngayon, tuwing gabi, hindi ko pa rin maiwasang maalala ang malamig na mga kamay, ang mga bulong sa hangin, at ang mga matang sumusubaybay sa bawat hakbang namin. Ako si Arlene. Hindi ito ang tunay kong pangalan. 33 years old na ako. 2 buwan na akong dental assistant sa isang klinika sa Pasig. Nasa ikasyam na palapag ng isang gusali na may halong opisina at tirahan. Ang klinika namin ay matagal nang umiiral. Higit 25 years na. Nasa dulo ng isang madilim na koridor. Grabe ang klima sa loob. Ang mga tiles ay dilaw na at madumi. Ang mga pintuan ay may lumang frost na glass na parang nagtatago ng mga anino. Ang mga ilaw ng mga fluorescent lamp ay paminsan-minsan na pumipintik. Para may gustong ipahiwatig. 3 lang kami tuwing gabi. Si Doktora Barrios, ang dentista. Si Vina, ang receptionist. At ako'y naka-duty para magsara ng klinika. Si Vina ay half day lang ang shift. Si Barrios naman ay hanggang 6 o'clock ng gabi. Kaya akong huling lumalabas at umalis karaniwang mga bandang alas 8. Walang CCTV sa loob ng aming klinika. May isa lang sa hallway. Malabo at luma na. May delay pa sa feed. Walang masyadong napapansin dito. Hanggang sa gabi na iyon. Isang gabi, habang inaayos ko mga gamit namin sa staff room, narinig ko ang swivel chair na umiikot ng bigla. Mabilis at malamig ang hangin sa aking kapaligiran. Wala namang tao at tahimik ang buong klinika. Inisip ko na lang na baka nag-i-imagine lang ako. Kaya tinapos ko na lang ang aking trabaho. Pagkalabas ko, wala pa ring tao. Pero napansin kong swivel chair sa harap ng reception desk. Bahagya'y nakatalikod ito sa akin. Hindi ito pangkaraniwan. Palagi nakaharap yun tuwing umalis ako. Nilabanan ko ang takot ko at inisip ko na ako'y pagod lang. Habang tinitingnan ko mga pintuan, napansin ko ng pinto ng consultation room ay bahagyang nakabukas. Hindi ko ito binuksan kanina. Isa lang ang pasyente namin kanina at umalis na ito mga bandang 6:30 ng gabi. Nilapitan ko yung pintuan upang isara. Pero bago ako makatapak, parang may malamig na kamay na umawak ng mahigpit at kumapit dun sa doorknob. Naramdaman kong matinding panginginig. Nakita kong gumalaw ang pintuan ng bahagya pababa. Kahit hindi ko naman ito tinulak. Lumayo ako ng mabilis. Halos hindi na ako makahinga sa labis na takot. Kinabukasan, sinabi ko ito kay Dr. Barrios. Sabi niya, Arlene, matagal na yung mga nangyayari niyang dito. Minsan narinig ko rin may boses na nagmumula sa x-ray room kahit wala namang tao doon. Isang gabi, bago ko umalis, nakita ko sa refleksyon ng salamin sa labas ng consultation room ang isang matangkad at itim na anino. Walang mukha, pero kumagalaw ng dahan-dahan. Parang sinusubaybayan ako. Nang lumingon ako, wala namang ibang tao. Kinabukasan, tinignan namin ang CCTV dun sa hallway. Walang pumasok o lumabas mula 6:30 ng gabi hanggang oras na yun. Ngunit napag-alaman namin mula sa janitor na may mga pintuan ng klinika na bigla na lang bumubukas kahit nakalock. Para may naglalaro sa kadiliman. Isang araw, bumalik ang isang dating assistant ng klinika na nagtrabaho dito noong dekada 2010. Nakapagkwentuhan siya kay Dina. Biglang sinabi niya na, naalala niyo ba si Jayden? Sumingit ako sa usapan. Jayden? Sino yun? Si Jayden, dating assistant dito. Tahimik yun, mabait. Siya yung palaging nagsasara ng klinika. Namatay na siya 5 buwan na yung nakalipas. Sagasaan daw.
galing sa duty niya. Ang sabi, hindi pa nga rin daw itong matahimik. Kinagabihan, bandang 8:10 p.m. nang umalis ako. Habang naglalakad sa madilim at malamig na hallway palabas sa klinika, bigla kong naramdaman ang malamig na kamay na dumampi sa aking balikat. Napalingon ako. Wala namang tao. Parang may aninong sumusunod sa bawat hakbang ko. Tumakbo ako ng mabilis papalabas. Pag-uwi ko, tumawag si Bina. Arlene, anong oras ka umalis? Mga 9 o'clock na ng gabi. Bakit? Sagot ko sa kanya. May CCTV footage yung security. May isang matangkad na lalaki na nakaitim na lumabas mula sa klinika ng mga 8:10. Walang makita na pumasok, pero lumabas na lang siya bigla. Dahil dito, nagpa-bless kami na klinika. Hindi na kami nagsasara ng walang ilaw. Si Dr. Barrios, na dati naniniwala lamang sa siyensya, ngayon ay palaging umaalis, sabay sa akin. Parang takot na rin siya. Hanggang ngayon, narinig ko pa rin sa isipan ko ang malamig na kamay sa doorknob. Ang mga ninong sumisilip sa dilim, at ang pakiramdam na hindi ako nag-iisa sa loob ng klinika. Isang lugar na nilamon ng mga lihim ng madilim na nakaraan. Ako si Mara. Gusto ko lang sanang ibahagi ang nakakatakot na kwento ng aking ina. Nagsimula ang lahat ng ito nang buntis pa lamang yung ina ko sa akin. Noon, naninirahan pa siya sa bahay ng aking ate sa bayan ng San Remilio. Isang lugar na kilala dahil sa mga kwento ng kababalaghan. Ang bahay na yun ay matagal nang abandonado. Warak-warak na yung mga kagamitan. Halos di na mapaliwanag ang kakaibang mga nangyayari sa loob. Sabi ng mga kapitbahay, maraming multo ang mga naninirahan doon. Pero bagamat iyon, palagi pa rin may gustong magrenta ng bahay dahil napakamura ng halaga nito. Si nanay, na walang permanenteng trabaho, ay naghihirap para sa akin. Ang tatay ko, hindi ko siya kilala at halos wala siyang bahagi sa buhay namin. Si Ate Luningning naman, nagtatrabaho sa isang panderia malapit sa bahay. Sa bahay na yon, kadalasan ay mag-isa lamang ang nanay ko. Wala siyang kasama sa bahay kapag umaalis si ate papunta sa kanyang trabaho. Minsan, na-late si Ate Lulingning na umuwi. Karaniwan siyang umuwi ng mga bandang alas 7 o mga alas 8 ng gabi. Pero isang gabi, napasobre siya sa overtime kaya nakauwi siya ng mga alas 11 na. Alam ni nanay na dapat nasa bahay na si ate ng mga bandang alas 8. Pero dahil wala naman siyang cellphone, hindi niya ito makontak. Mga bandang alas 8:30, may biglang kumatok sa pintuan. Agad naman binuksan ni nanay ang pintuan. Umaasang si ate na iyon. Ngunit ang lumitaw ay isang itim na pusa na tila malamig ang mga mata. Hinaplos niya ito. Inisip na baka nawawala lang yung pusa sa kalsada. Isinara niya na yung pinto. Hindi pa lumilipas ang 10 minuto, may kumatok muli. Inakala ni nanay na si ate na talaga ito. Ngunit sa muli, ang parehong itim na pusa ang nasa labas. Unti-unting sumisikip na ang dibdib ni nanay. Buntis siya at kilala nga sa lugar namin ng mga aswang at mga nilalang na madalas nang gugulo sa gabi. Sa ikatlong pagkakataon, may kumatok muli. Mas malakas, babagsik ang tunog ng mga palad na kumakatok dun sa kahoy. Si nanay halos di na makagalaw dahil sa kanyang nararamdamang takot. Wala siyang ibang magawa kundi kumuha ng kahoy na pamalo. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan. Sumilip sa siwang at nakitang isang malabong anino na parang tao. Akala niya si ate na yun. Nang binuksan niya yung pintuan, wala namang tao. Ang sumulubong sa kanya ay isang napakalaking aso na hindi pangkaraniwang laki at itsura. Nabigla si nanay, kaya dali-dali niya sinara yung pintuan at dinolbe niya yung kandado. Hindi tumigil yung mga katok. Umabot ito na higit 10 beses. Saka lamang huminto. Lumipas ang halos 1 oras. Tila kalmado ng paligid. Ngunit biglang may kumatok muli
At sigurado na si nanay na ito na talaga si ate dahil tinatawag niya na ito ang kanyang pangalan. Dali-dali binuksan ni nanay ang pintuan. Pinagtapat niya ang lahat na nangyari habang wala si ate. Kinabukasan, pinagsabihan siya ni ate na lagyan niya ng asin ang bawat sulok ng bahay at maglagay naman ng bawang para sa tiyan ni nanay. Lumipas ang mga buwan, naging mas maayos naman yung kalagayan ni nanay. Ngunit paminsan-minsan, may mga anino pa rin nagpaparamdam. Mga iyak ng babae na walang pinanggagalingan na tila nais siyang pabalikin sa dilim. Isang umaga, mag-isa na naman si nanay sa bahay. Sa simula, parang normal naman ang paligid. Ngunit habang tumatagal, naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya mula sa bubong. Ang kakaiba, umaga iyon. Hindi yan ko para may halimaw sa bubong dahil napakaliwanag ng araw. Hindi niya ito pinansin, pero hindi tumigil ang pakiramdam ng pagbabantay. Biglang kumatok ng malakas sa pintuan. Hindi niya ito binuksan dahil sa mga trauma na naranasan niya noong mga nakaraang gabi. Patuloy ang pagkatok na parang sisirain niya ang kahoy ng pintuan. Nilak lamang ito ni nanay ng mas mahigpit. Nang hindi na mapatinag ang halimaw sa pintuan, lumipat ito ng bubong. Dito nagsimulang kumaskas ng malakas, parang naguhukay sa lumang kahoy. Pumasok si nanay sa loob ng kwarto at sinara yung pintuan. Humiga siya at niyakap ang kumot niya ng mahigpit. Naramdaman niyang ang nilalang na ito ay papalapit na sa kanya. Lumumutawi ang amoy ng patay na bulok na laman. Ito ang amoy ng aswang. Habang nasa ilalim ng kumot, sumilip siya ng palihim sa isang maliit na butas sa dingding ng kwarto na yari sa lumang kahoy. At nakita niyang itim na anyo ng tiktik. Isang nilalang na may mahabang dila at matulis na ang kuko. Itong nangingiilam sa kanya. Lalo itong naging agresibo nung magkatitigan sila. Tila nilamon siya ng takot at ang tanging nagawa ni nanay ay ang magdasal ng buong puso. Hindi na malaya ni nanay na nakatulog na pala siya mula sa kanyang matinding pagdarasal. Nang magising siya, hapon na at wala nang bakas ng tiktik sa paligid. Pinagtapat niya kagad kay ate ang mga nangyari. Simula noon, nagmali silang naghanap ng mas ligtas na matitirahan. Isang apartment na maraming tao, para hindi na sila matakot. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos ang maintindihan ang lahat ng nangyari. Ngunit naniniwala ako sa kwento ng aking ina. Dahil sa edad kong siyam, nakikita ko mismo ang isang aswang. Isang nilalang nagbabago ng anyo na sinira ang katahimikan ng aming tahanan.